Day 1 in Batanes. Day 2 in Thailand. 1 month in Thailand. Bayang rolling hills. Wow. Batanes. Finally. Hi guys, I'm back again with another vlog. So guys, today we are going to Batanes, Philippines. Medyo nahiya ako na lakasan yung boses ko kasi may mga tao dito sa tabi ko. But basically yes, finally guys, bibisita na tayo sa Batanes. And Batanes is not a cheap destination, no? Actually, medyo nagdadalawang isip nga kung itutuloy ko yung Batanes kasi ang mahal talaga. Supposedly, noong May pa ako magbabatanes kasi mas maganda yung season ng May. Kaso nung nag-check ako ng flight, parang umaabot siya ng 26,000, 30,000. Sabi ko, oh my God, parang konti na lang pupunta na ako sa Europe, di ba? Parang masyadong mahal talaga siya. But siguro kasi, actually, nung nag-check ako ng flights, parang Philippine Airlines lang yung mayroong direct flight. Sabi nila meron ding Jetstar and Air Swift yata. Pero kapag nag-check ako, wala namang lumalabas ng flight. So, Philippine Airlines yung ating sasakyan ngayon. So, pinush ko na ngayong June kasi sobrang tagal ko na talaga gusto mag-Batanes. Hindi pa ako vlogger, like ano pa lang ako naglo-local. Dati kasi guys, mahilig ako mag-local trip nung hindi pa ako nagvo-vlog. So, Batanes talaga yung ultimate goal ko before. Kaso sobrang mahal niya talaga kaya hindi ko ma-achieve. But now sabi ko, sige, push ko na nga. So, ayun, we are flying with Philippine Airlines. Ang aking plane ticket guys, umabot siya ng mga 15,600 ganun. So, sobrang mahal talaga, no. Parang Siargao din mahal. Parang sa flight natin, parang nagpunta na tayo talaga sa mga Japan, ganun, sa mga ibang bansa. Yung Australia ko, by the way, yung Australia ko guys, round trip, sa piso sale kasi yon, 12,000 pesos lang round trip. Kasi imagine yung Batanes ko, 15,000 round trip. But anyway, may kasama na naman siyang 10 kilos na luggage. Pero si Pal, ito yung dala ko, diba? Meron akong backpack, tapos meron pa akong maliit na luggage. Sabi niya na, pwede ko daw i-hand carry both. Sabi ko, pag mamaya pinagbayad ako. Pero sabi nila, parang minamaximize nila yung space ng cabin. Kasi yung mga plane papuntang Batanes is medyo maliliit talaga siya. Yung dalawahan lang. Hindi siya yung tatluhan. Dalawa-dalawa lang, ganun. And then, I think pwede kayo mag-fly direct up to Batanes. Either from Manila to Batanes or Clark sa Pampanga to Batanes. So, yun yung dalawang options nyo. Meron yatang via dagat pero hindi siya masyadong ginagawa kasi nga malakas yung alon, no? Okay, so we are staying in Batanes for 5 days and 4 nights. Pero actually yung last day natin is maaga yung flight natin pa uwi. So parang mga 4 full days lang talaga tayo. Magkano ba budget? Sige, magkano budget sa Batanes? So maraming mga travel agency na nag-o-offer ng parang lahat-lahat na. Depende sa season eh. I-check nyo na lang sa Facebook, maraming mga groups. Ilalagay ko rin yung aking travel agency na kinuha dito. Okay, so this is not sponsored by the way ha. Hindi siya sponsored as in nagbayad talaga ako. Although before may mga nag-o-offer talaga sa akin na agency na kung gusto ko na mag-Batanes, they're willing to sponsor. Pero this time mas pinili ko na hindi muna magpa-sponsor kasi parang wala akong time na gumawa ng trabaho. Kapag nagpapa-sponsor ka kasi, syempre may kapalit yun na trabaho, di ba? Parang hindi kaya ng schedule ko. Sabi ko, magbabayad na lang muna ako this time, okay? So, budget. Plane ticket, depende talaga siya sa season. Ako nakuha ko yung sa akin 15,000 round trip. Pero minsan may makukuha kayo 10,000. Especially kung galing kayo sa Clark, mas mura. Pero minsan na maabot siya ng 20,000, 30,000. So medyo mahal talaga. And then kumuha na lang din ako ng tour package nga para wala na akong isipin doon. So ang tour package na kinuha ko, umabot siya ng 17,500. So ano bang included doon sa tour package na yon? Yung 3 days ko na tour. So, iikutin natin yung Batan, North Batan, South Batan, tsaka Sabtang. Tapos kasama na dun yung transportation, kasama na dun yung lunch, tsaka breakfast, kasama na dun yung mga transportation sa lahat, mga environmental fees, entrance fees, lahat. Also, kasama na dun sa package ko is yung 4 nights ko na accommodation. Pero wag naman tayo mag-expect na parang hotel accommodation sa Batanes. I think parang mga homestay lang siya. Kasama na rin yung airport pick-up, tsaka airport drop-off. Siyempre kasama na yung tour guide. And then, basically, ayun, no? Basically, medyo mahal siya.
Pero kinuha ko na talaga siya kasi para wala na akong isipin. Like may accommodation na ako, may tour na ako, may pagkain na ako sa few days. So parang konti na lang yung gagastusin ko. Siguro ang gagastusin ko na lang yung mga dinner natin, tsaka baka konting pasalubong. So kung i-compute ko yung plane ticket ko na 15,600 plus yung tour package na nakuha ko 17,500, more or less ang total na magagastos ko is nasa 33,000 pesos. So siguro meron lang akong konting pocket money. Kung meron ako mga kakainin, sabihin mo magdadala ako ng 5,000 pesos, 5 to 10,000. Pero sabihin mo na lang 5,000. So 5,000 plus 33, nasa 38,000 pesos. Yung estimated kong budget dito sa Batanes trip na to. So medyo mahal talaga siya, no? Para ka nang kung magve-Vietnam ka, parang pwede ka na mag-isang buwan sa Vietnam. Kung magta-Thailand ka, kaya kong i-stretch ng 2 to 3 weeks sa Thailand yon. But wala talaga, ganun talaga mahal. And then parang gusto ko talaga siya mapuntahan kasi ang tagal ko nang gustong puntahan, hindi ko mapuntahan. So sabi ko, ipupush ko na kahit medyo mahal, laban na natin to. So yun, nag-order lang muna ako ng kape dito sa airport kasi medyo maaga yung flight natin. Ang flight na kinuha ko 6:30 AM. Tapos ang travel time, I think, going to Batanes, 1 hour and 45 minutes. Almost 2 hours. Medyo malayo-layo siya. Tsaka medyo maliit ngayon yung airplane, kaya medyo kinakabahan ako ng slide. Kasi di ba, pag maliliit kasi na airplane, hindi ko alam for some reason, kinakabahan ako pag maliit na airplane. And then, medyo ang Batanes, di ba, ano siya, medyo nasa dulo na kasi siya ng Pilipinas. I think it's also the smallest province in the Philippines. Nasa dulo na siya, nasa open area, sea. So feeling ko medyo mahangin, medyo ganun. Kasi may mga napanood ako dati na vlog nila, Will Dasovich, nagbatanes sila. Tapos sabi ko, oh my God, mag-pray na lang tayo. I hope that we'll have a safe and smooth flight, no? So i-update ko kayo siguro mamaya pagkadating natin sa Batanes. Mag-chill lang ako dito and magkakape-kape muna tayo. So yun guys, while waiting tayo sa ating flight, explain ko lang sa inyo yung itsura ng Batanes para ma-visualize nyo. Baka kasi hindi ko na ma-explain mamaya, makalimutan ko pa. So ito yung Batanes, papakita natin dito yung mapa ng Batanes. So ang Batanes is composed of 10 islands actually. Pero sa 10 islands na to, 3 lang talaga yung inhabited. Yung 3 malalaking islands lang, namely Batan, Sabtang, and then Itbayat. So yung airport ng Batanes sa Basco, matatagpuan siya sa may Batan Island. So, sa Batan Island, dito rin natin gagawin yung ating tour. Magkakaroon tayo ng North Batan Tour, tapos meron ding South Batan Tour. And then the next day, meron din tayong Sabtang Tour. So, yun yung ating 3 tour. Mako-cover natin yung North Batan, South Batan, tsaka Sabtang. Meron pang isang island na inhabited called Itbayat. Pero medyo malayo kasi siya. Nung nagre-research ako, pwedeng sumakay kayo ng small na plane. Kaso parang natatakot ako. So sabi ko, parang hindi muna. Or pwede siguro magbangka rin. Pero alam nyo naman sa Batanes, medyo maalon talaga. So sabi ko, sa Sabtang na lang muna tayo. Siguro next time na lang kung babalik tayo, pwede natin ma-explore yung Itbayat. But basically, yun. 3 yung inhabited out of 10 islands. And mostly magstay tayo sa may Batan Island. Okay? So yun guys, so sasakay na tayo ng plane. Nakita ko pala yung yung ka-partner ni Ivan. Magbabatanis si Ivan next month. Ito sila. Hi, hello. Hi, Theo. Hi, sir. Mga local pala sila sa Batanes. Pero pag titignan mo sila, parang mga city girl. Oh, wow. So guys, ito yung plane, no. Tig-dalawahan lang siya, ganun. So ang pinili ko is yung window seat. Para, syempre, makita natin yung view pag maglaland na sa Batanes. Okay guys, so nakarating na tayo dito sa Basco Airport. Ito yung airport nila guys. So tingnan mo, parang may mga maliit lang siya, tapos may mga stone house, no? Ang cute. Let's go! Ayun guys, nakarating na tayo dito sa Basco Airport, no? Actually yung travel time, supposed to be ang sabi dun sa ticket namin, 1 hour 45 minutes, pero parang napaaga kami, 1 hour 20 minutes lang yung travel time. Kasi parang ang ganda ng weather, like wala masyadong turbulence. Natatakot nga ako kasi baka may turbulence. Pero ang ganda, like wala masyadong turbulence, so mabilis yung biyahe namin. 1 hour 20 minutes lang, nakarating na tayo dito. Let's go! So ito yung itsura ng airport. Maliit lang siya, cutesy-cutesy. Pero usually naman kasi baka konting flights lang din naman yung umaano dito everyday. Kaya ganyan. Paano po namin kayo for dinner later? Ay, seryoso ba? Oo, sa ano tayo? Ay, sige. May gusto na kita sa Facebook.
Ah, see you later po. Ayun na yung name mo. Ay, ito pala, meron na. Thank you po. See you later. Guys, may pangalan tayo dito. Marvin Samako. Hello, kuya. Ay, sorry. Thank you. Ayan guys, ito yung arrival area. Tapos may susundo na sa akin. Actually, may message na ako ng agency na may susundo. Makikita ko din yung pangalan ko dito. So, ito na si kuya. Didiretso na tayo sa hotel. May mga tricycle na dito, oh. Ay, ang cute ng tricycle ni kuya. Kahoy. Ayan, guys. Kahoy. Ang cute. Ayan, guys. Lalabas na tayo ng airport. Ang cute ng mga tricycle na may element ng kahoy. Ayan, oh. No? Tara kay kuya, oh. Pwede ka maglagay dito ng, ano, inumin. Hello, Batanes. So yun guys, mga 2 minutes lang pala yung biyahe daw namin kasi nandito lang siya malapit sa airport yung ating accommodation. But basically ito yung Basco Town to? Yes po. Basco Town proper. Ayan. Guys, nakarating na tayo. Salamat kuya. Kita-kits mamaya. Okay po. So yan guys, nakarating na tayo sa ating accommodation. Ito pala yung pangalan. Ay! Hindi yan. Yan, Purirans Hometel. Purirans Hometel. Hello po. Ayan, di ba? Ay, cute. Para lang tayo nasa bahay talaga. Ay, may pag-garden si Mayor. Ayan guys, may garden, tapos may mga ganyan. Ay, cutesy. Ay, sito yung sa akin. Ala, ang cute. Ayan. This is para siyang bahay kubo guys. Tapos may mga stone houses. Kuya, salamat. Ayan. May mga, ala, ang cute. Natuwa ko sa pag-gustihan natin kasi parang ano siya, very local yung feels. Natuwa ako. So ito guys, Purirans. Again, kasama na to sa package na nabook ko, no? So, pwede naman kayo maghanap ng different travel agencies. Again, yung sa akin kasi yung pangalan niya is Travel Young. Pero may na-meet ako kanina, di ba si ate girl? Meron din silang travel agency. Ang Travel Young kasi yung nabook ko, parang sa Manila yung base nila. Tapos, meron lang yata silang office dito. Yung na-meet ko naman, as in local siya, meron silang travel agency. Nakalimutan ko itanong yung name. Mamaya, pag nag-dinner kami, tatanong ko yung name. Tapos, i-check nyo na lang kung ano sa tingin nyo yung gusto nyo yung package. But ito nga yung nakuha kong package. Ito yung aking bahay. Okay, tara, diretso na tayo home tour ba to? Para parehas tayo first time natin nakita. Tingnan nyo, may sapot pa ng gagamba dito. Oh, diba? Very probinsya. Dito, para ka talaga nakiki-homestay, no? Tas ang tahimik, ang aliwalas, may mga halaman dito. Ang cute! Tas meron ako ditong area na pwede akong magstay dito, magkape-kape siguro, no? This is our door. Tas itong door na to, alam ko, made up of bamboo yata ito. Kung hindi to bamboo, baka ratan. Charet. Hindi ako maaalam sa mga pangalan ng mga kahoy, guys, pero for now, sabihin na lang muna natin na Nara. Made up of Nara. Tapos, syempre, meron siyang, ano dito, magtanggal tayo ng sapatos para clean lang. Okay. So, may dalawang bed. Kasi actually, parang good for 2 yata ito. I'm not sure, but ito yung binigay nila sa akin, no? May dalawang kama. Actually, parang good for 4. Kung family kayo, kakasya na kayo dito. 1, 2, 3, 4. So, ito yung ating room. O, diba? Tignan nyo yung ano. Ang ganda ng bubong ko, diba? O, it's giving mga kahoy-kahoy sa probinsya. Pero meron tayong chandelier. May air condition din pala to, guys. Don't worry, may aircon sila. Tapos meron din kaming, ay, may wifi! Ito yung wino-worry ko, may wifi sila. Ito yung, baka bawal yung, ay okay, hindi nyo naman masasagap yan. Pero ayun pa, may mirror dito, parang OOTD for today.
Wait lang, ba't hindi ko binababa yung bag ko, no? Baba muna natin yung bag natin. Ayan. Meron akong sariling CR. I love this room. Charan! That's our CR. Lawak din ng CR natin, no? So, meron tayong sink. Charan. Meron tayong ganyan. And then, charan! May shower tayo, di ba? May shower tayo. May heater pa sila. Oh, meron na sila ditong shampoo. So, sabon na lang yung kulang natin, no? Okay, babalik ulit tayo dito. May mga pachinelas pa si Mayor. Actually, medyo nasaktan ako kasi parang ito pang lalaki, ito pang babae. Parang ini-expect nila na couple. Hindi ba sila na-inform na mag-isa lang ako? Parang na-hurt ako. Parang sinabi niya na pang couple. Ito parang pinaparealize na naman nila sa atin na mag-isa ta. Minsan naiinis din ako sa mga nabubok kong mga wag nyo namang iparamdam sa akin na mag-isa ako. Pero I love it. Actually, ang gusto ko yung ganitong vibe. Parang nasa probinsya ka na may tubig. Ha? May free water. Yung mga small details na nakakatuwa. Tapos may pabaso pa sila. May upuan ka dito. Tapos may salaming ka dito parang day 1 in Batanes. Day 2 in Thailand. 1 month in Thailand. Di ba may mga ganong-ganong trend? Tapos may ganyan-ganyan pa sila. Oh, may mga pa-shell pa si Mayor. We are so happy you're here. Let us know if you need anything and make yourself at home. Oh, di ba? From Puriran's Homitel. So guys, actually it's currently 8:21 pa lang. So maaga pa daw 8:21 pero early check-in na. Pwede naman daw sila mag-early check-in depende kung available na yung room. For example, wala namang nakabook. So ayan, pwede na mag-early check-in. Tapos actually today rin is magtutour na tayo kasama rin sa package. So mamayang hapon ay 12:30 sabi ni Kuya Driver. 12:30 daw susunduin nila ako dito. Tapos meron tayong tour guide din. Maliban sa kay Kuya Driver, meron pang tour guide talaga na I think mga licensed na tour guide dito sa Batanes. So, magtutour tayo sa North Batan. Di ba pinakita ko yung mapa kanina sa inyo ng Batanes? Merong yung Batan Island, may North Batan, may South Batan, tsaka merong Sabtang, tsaka yung Itbayat. So, today, mag-start tayo sa North Batan tour. So, since maaga pa naman, 8, 9, 10, 11, 12, may 4 hours pa tayo na pahinga. Actually, baka matulog lang din muna ako kasi nga maaga yung flight. Maaga yung flight, hindi rin ako nakatulog doon sa airplane. So, baka matulog lang tayo ng slide para makapagpahinga tayo para may energy ba tayo. Kasi mamaya magtutour tayo, dire-diretso na yan. So, probably magpapahinga muna ako. Okay? Tour ko lang kayo ng bahay before tayo magpahinga. So, may pag-garden sila dito. At least may konting hangin, no? Medyo mainit na yung weather, mga 30 degrees na. Pero at least may konting hangin pa rin kahit papano. Ayan. Diba, it's giving probinsya lang talaga. Tapos yung mga gantong upuan. Ha? Actually, parang dalawa lang sila. Parang dalawa lang. Ito yung bahay na yan. Tsaka ito. Parang dalawa lang yung homestay nila dito. So, depende siguro. Kaya siguro medyo mahal din, like 17,500 yung package ko na to, including tour, accommodations, and some of my food here. Siguro dahil mag-isa ako. Yun yung kailangan nyo i-consider, no? Kasi for example, itong room na to, parang good for 4 siya eh. Siguro kung 4 kayo na magtutour, or 4 kayo na pamilya or friends, baka mas hindi siya abot ng 17,500. Tapos maghati-hati pa kayo sa tour, ganun. Ako kasi since solo traveler, medyo mahal siya. But at least magkakaroon kayo ng idea. For example, couple kayo, mga around that range siguro. Tsaka gusto ko talaga yung room. Tara na, tulog muna tayo. Welcome to my room. Wala tayo ditong, I think wala naman to sa Klook. So wala tayong Marvin sa Mako Klook. Pero for example, kung gusto niyo talaga ng hotel, mayroong mga hotel naman dito. You can book that on Klook and use my code syempre para magkaroon pa kayo ng 5% discount. Marvin sa Mako Klook. Pero ito, homestay ito. So for sure, parang wala ito sa Klook. Okay? So tara, para maiba naman tayo. Wait lang, when it comes pala sa internet, Wi-Fi, internet, kapag ano kayo, ako naka-Globe kasi ako, medyo mabagal yung Globe, no? Minsan nag-LTE, minsan nag-E, medyo mabagal. Tapos pag nagtatry ako mag-internet, medyo mabagal kapag
naka-mobile data kayo. Pero try nyo smart, baka minsan kasi yung smart mas malakas siya kaysa sa Globe sa mga probinsya. Based experience ko Pero since meron naman sila mga wifi dito, nakausap ko rin si ate kanina, yung may tour agency dito. Naka-Starlink daw yung mga wifi dito. So, I think mabilis naman. So, nag-connect na ako sa wifi. Sige, mag-speed test tayo. Speed test. So, ito yung wifi. Ayun lang, medyo mabagal, no? So, clinic ko yung speed test. Ayun, naglo-load naman siya. May konting bagal lang. Okay. Mag-run tayo sa Ookla. Speed test. Ayan, medyo may pagkamabagal ng slide, no? Yun yung wino-worry ko actually kasi siyempre nagvo-vlog ako tapos nagta-transfer kasi ako ng files sa editor ko. Medyo malalaki kasi yung files na kailangan ko i-transfer. So, I'm not sure kung kakayanin niya. Pero ipagdasal natin na kayanin niya. But from the looks of it, medyo mabagal, no? Sige, i-test natin. Nasaan na yung parang ba may kiklik ko na parang run speed test? On the web. Ayan, go! Okay. Sabay-sabay na tayong manalangin na sana mabilis. Kasi syempre may mga nagbabalak din na mag-work from home or work from Batanes, no? So at least meron kayong idea. Please. Please, please, please. Ano yan? Yeah. Right. So yun guys, ang result ng aking speed test, 9.37 Mbps. No, yung download niya. So, medyo mabagal ng slider. Medyo mababa. But I think, kung ang gagawin nyo lang naman is normal social media browsing, I think naman, lalaban siya ng slide. No? Oo, kaya niya. Kaya niya yung mga normal social media. Pero siguro yung, for example, yung transferring of malalaking files, I'm not sure. Or kung meron kayong ka-video call, like sa work, naka-video call kayo, baka ng konti. Pero if social media lang, I think kaya niya. By the way guys, ang sweet nung may-ari siguro ng bahay. Bigla siya nagpadala ng mainit na tubig plus kape. Oh, sabi niya magkape ka muna. Oh, ang sweet. If you're also concerned about your safety, may lock naman itong bahay na to. So ito yung isang lock, no? And then, paano ba to gamitin? May isa pang something na ganito. Paano ba ito nilalak? Or ewan ko. Ay, may dalawa pa. May isa pang lock ito. So parang dalawang lock naman yung meron. But don't you worry, actually, you don't have to, I think you don't have to worry about safety kasi nung nagre-research ako actually, parang almost zero crime may ang Batanes. So, parang wala masyadong crime na nangyayari dito. Meron pa nga silang mga tinatawag na honesty store na walang nagbabantay. Like, you have to be honest. Kasi, yung mga Ivatan, yun yung tawag sa mga nakatira dito sa Batanes. Yung mga Ivatan, ang prominent na qualities daw nila is, first, honesty. Pangalawa, resilience. Resilience kasi di ba bagyuhin din tong Batanes. Since medyo nakahiwalay siya ng slide sa Philippines, nandun siya sa pinaka-north, and then napapaligutan siya ng mga dagat-dagat. So, yung bagyo parang very prone siya, no? Kaya yung mga tao dito, resilient, kaya binabagyo laban. And then yung isa pa is yung kanilang hospitality, or yung kanilang pagiging warm sa mga tao. So, kagaya niyan, nagbigay sila ng kape na very warm. And, ayun, very safe naman dito, I think. Wait lang guys, parang hindi ako mapalagay. Parang gusto kong tanungin yung may-ari kung magkano yung presyo dito. Hindi naman ako magagalit sa travel agency kasi nagbayad na ako. Parang ako curious lang ako, magkano ba yung rate nila dito? Siguro para sa inyo na rin. For example, gusto niyo silang i-contact directly, gusto niyo mag-DIY, ayaw niyo mag-travel agency, then at least makakapagbigay tayo ng rate na. Sige na, kausapin ko si may-ari doon kung magbibigay kaya sila ng rate na. Para lang masabi ko sa inyo guys. Magbubok yung mga tao diretso sa inyo. Pwede ba yun? Opo, sige. Pwede ko makita yung rates niyo, kuya? Hi, hello. Ate, for example, for example lang, ako kasi naka-travel agency ako, pero for example lang yung mga viewers ko gusto nila dumiretso sa inyo, mag-book na. Magkano yung rate ng room nyo? Pag 2 person is 2,500. 2 person, 2,500 per night. Okay. Kasama na yung breakfast. Kasama na yung breakfast. Oo. Okay. Pag solo naman, pag solo kasi is 2,000 a night.
Pag solo, 2,000 a night. Okay. So, depende yun kasi... Pwede bang minsan- apat doon? Kasi medyo... Pwede. Pag apat naman sila, how Pag much? apat is 3,300. 3, apat. Oo, Okay. so, nagbibigay din ako ng discount in case may mga early bookings, gano'n. So, Okay. May discount din. Okay, gano'n, depende. Oo, Okay, yun. sige. So, Tapos may depende. breakfast na yun lahat, no? Kasama. Yes. Okay. Oo, may breakfast na kasama na yung airport transfer na. Okay, sige. Yun. Okay, sige. Thank you, ate. Nastorbo ko yung Yes, pag-garden sorry. niya. Okay lang. Thank you, te. Bukas na yung ano mo, ha? Yung breakfast mo. Yes, bukas. Okay. Okay, sure. Mag-coffee ka muna, Okay, ha? sure. Thank you po, ate. Guys, di ba nalaman nyo na yung rates? So, for solo traveler daw, around 2,000 pesos per night. So, I'm staying here kasi ng 4 nights. So, 2,000 times 4, 8,000 pesos. Plus, magtutour pa ako. Okay, not bad na rin, no? Not bad na rin yung 17,000. For sure, may kita yung travel agency. Kasi it's business, di ba? Ano pa rin naman nila yun? Hanap buhay or parang business nila. So, I understand na may kita talaga sila doon. But, I think not bad na rin. No? So, at least nakita nyo rin yung nasabi na rin ni ate yung rates nila kung gusto nyo mag-DIY. Tapos, nakita ko naman yung phone number nila dito. Kaya hindi ko na tinanong kay ate kasi nakita ko dito. So, if you want to contact them directly, so, stay with us. Ito yung kanilang email and ito yung kanilang phone numbers. Okay? Screenshot nyo na lang. Sige, i-disclose ko na sa inyo para magka-idea kayo. So, di ba, for example, ito daw is 8,000 sa akin, no? So, 8,000 4 nights. Tapos, nagtanong pa ako sa ibang, actually, nagtanong ako ng ibang agency kung land tour lang. Sabi ko, how much po kung land tour lang? Like, hindi ako maghihingi ng hotel, gusto ko mag-DIY ng hotel or airport transfer. May nakita ako, 4,500 yung 3 na tours. Kaso kasi hindi sila, yung date ko ngayon, wala silang tour ngayon. Kasi parang joiner siya, magjo-join ka sa ibang tao. Siyempre, mas marami kayo, hindi mo kilala yung mga tao. Kung gusto mo, kung comfortable ka ng ganun, may mga joiner tour ng land tour, 4 or 5 lang. Pero hindi nga siya swak sa schedule ko, kaya kailangan ko mag-private tour, kailangan ko ng ganito, solo ako. Pero kung makukuha nyo yun, so 8,000 plus 4,500 na 3 days tour, so magkano yun? 12,500. Tapos syempre may kasama pang food dito. So ang agency ko kasi 17,500 sila. Parang feeling ko not bad na rin. Siguro kasi solo naman ako, not bad na rin. Actually okay na ako sa 17,500 na binayaran ko. And kayo depende sa inyo kung gusto niyo mag-agency or kung gusto niyo rin mag-DIY, but at least nagkakaroon kayo ng rough estimate kung magkano yung magagastos. Okay? Ako kasi pinush ko na lang to kasi at least solo ako, di ba, may solo ako na room dito, malaking room ko. At least pag nag-tour din ako, mag-isa lang din ako, magta-tricycle lang ako. So at least somehow may control ako dun sa oras ko, no? So pwede kayo mag-joiner tour, pero pag joiner, syempre you have to adjust sa gusto ng iba at sa time nyo. Pero kapag ganito solo, at least may flexibility ba? So depende, i-weigh nyo na lang yung mga options nyo. Actually guys, meron din sa Klook, no. So ito yung Klook, nag-search lang ako ng Batanes. May mga tours din dito yan. 3-day North Batan, South Batan, Sabtang, mga 5-8. Pero kasi, ang 5-8 is kapag marami kayo. Ayan, no. Pag 7 to 10 packs kayo, 5-8 per person. Ito, feeling ko naka-van kayo dito, hindi kayo naka-tricycle dito, no. So 6 pack. Pag solo kasi, masyadong mahal. Like for example, magsusolo ako, 16,000, di ba? So, medyo mahal siya for a solo. Pero for example, if meron kayong mas madami kayo, ayan, mas mura. And again, you can use my discount code, Marvin sa Mako Klook, para mas mapabawasan nyo pa yan. Kasi chinek ko rin actually to sa Klook, tapos sabi ko, okay, 16,000 sa Klook. Tour pa lang. Dito sa parang travel agency, 7,500. Kasama na yung accommodation, kasama na yung ganun. So, pinili ko na lang na mag ganun. Kasi nga, medyo mahal siya pag solo. Kasi feeling ko naka-van ka dito eh. Itong Klook tour na to. Hindi ka naka-tricycle. Kasi good to for family. Feeling ko pag maramihan kayo, okay siguro yung ganitong tours. Okay guys, so gising ko lang, nakatulog ako. But it's time for us to explore the North Batan side of Batanes or this island. So, kasama na yung lunch sa tour na to. Actually, may option na hindi kasama yung lunch. Pero yung sinabi nila, pag hindi kasama yung lunch sa 3 days is 16,500. In-avail ko na yung lunch. Nag-add lang ako na parang 1,000 pesos. Kasama na yung lunch ko for 3 days. Ilalagay na lang natin dito yung ating itinerary. So, nag-send sila ng itinerary sa North Batan. Medyo marami kasi yung pupuntahan na places. Ilagay natin dito yung ating itinerary for today sa North Batan. Let's go! So guys, bago tayo mag-start ng tour, lunch daw muna. Dito nila ako dinala sa Bihan. Ayan. Ito yung area ng pang-lunch. Kasama na ito sa tour, ha? Ayan. May pag-garden din dito.
Ayan guys, dumating na yung meal natin. Against the light pala ako. Biglang bumuhos yung ulan. Hindi pa nag-start yung tour. Pero chinek ko naman sa Google, parang uulan siya hanggang 3 PM tapos sa araw na after 3. So, hopefully totoo. So, ito na binigay nila sa ating pagkain natin guys. So, ito is parang fish na may sabaw. Tapos, ito daw is called Paco salad. Para daw siya fern. Ayun no. Kala ko seaweed nga eh. Tapos may egg. Tapos merong bistek. Ayan. Merong langaw na makulit. Charing. Ayan. At least medyo kompleto na. Meron tayong meat. Meron tayong gulay. At meron tayong sabaw. Na hindi nyo pa na nakikita. Kain muna tayo para may energy tayo before mag-start yung tour. Ayan. Sana humupa na yung ulan. Tara. Laban tayo. Tikman natin yung sabaw. Medyo maasim-asim na medyo maanghang. Sarap. Hindi ko alam kung anong klase, kung anong tawag sa isda na to. Pero papakita ko na lang sa inyo. Parang medyo color pink yung kanyang ayan. Kanyang balat. Siyempre, bistek. Alam niyo na naman yung bistek, di ba? Okay. Langaw. Gusto mo bang sumama? Ay, sige. Wag ko na lang bugawin. Bugawin ba yung... Anong Tagalog ng bugaw? Wag ko na lang ganunin. Ganunin yung langaw para hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Baka gusto niya talagang akong salukan sa aking lunch. Na-appreciate naman kita. Langaw, nasan ka na? Ngayong hinahanap kita, nawawala ka. Actually, na-appreciate kita langaw na parang sinasamahan mo ako dito sa lunch ko kasi mag-isa ako. I appreciate your company. But nawawala siya. Kanina minsan ganyan yung mga tao. Pag ayaw mong nandyan sila, sunod ng sunod. Pag kailangan mo na, hinahanap mo na, ayaw naman nila. Kaya huwag kayong maghahabol. Kasi pag hinahabol nyo sila, lumalayo, di ba? Pansin nyo, pag hinahabol nyo, lalong lumalayo. Pero pag hindi nyo pinapansin, papansin ng papansin. Kanina yung langaw, ayaw ko sa kanya, papansin. Ngayon naman na nagkikrave ako ng kanyang atensyon, nawala siya. Bahala ka, basta kakain ako dito. Oh my God. Ito yung lasa niya, maalat. Parang lasang dagat na parang sea urchin. Maalat. Lasang dagat. Actually, iba-ibang lasa. Alat, ito maasim kasi nga parang sabaw. Ang bistek naman ay lasang tamis at alat. At least kompleto yung natin ngayon. Kompleto yung panlasa. Check natin yung isda. Cheers. Oh wow. Ano kayang tawag sa isda na to? Tawagin niya muna natin siyang pink fish. Kung merong milk fish, merong pink fish. Charot. Chinek ko yung menu nila doon. For example, gusto nyo lang kumain dito ng DIY. Yung kanilang mga silog, long silog, ganun, 140 pesos. Tapos meron silang mga sisig platter, 300 pesos. Bulalo, 400 pesos. Fried chicken, 300 pesos. I think yung mga malalaki na naman yan. So, at least meron kayong price range. Kasi alam ko, nung mga napapanood ko, medyo mahal daw yung pagkain dito sa Batanes. Pero actually, 140 na tapsilog. On the pricier side, pero feeling ko okay na siya. Kasi yung nakikita ko mga 300, 400 pesos talaga yung mga pagkain dito sa Batanes. Pero at least may mga ganun pala. Tapsilog, long silog, 140 lang. Ito yung vibe niya. It's vibing. Parang nasa garden ka lang, di ba? Ay, start na yung tour namin. Thank you sa aking tour guide, si Kuya Arnel, si Kuya Jomar. Kuya Jomar. Maambon kanina pero medyo tumila, so sana magtuloy-tuloy na yung pagtila. Correct. Hopefully. And then, sa free time ninyo, during ng tour, pwede kayo maglakad-lakad dito sa may park. Maraming kainan dyan, mga souvenirs. Sa bazaar namin. Mga gano'ng katagal yung tour? Wala naman tayong time pressure. Okay. It's up to you. Ang importante, basta mag-enjoy tayo. Okay, thank you.
Anong tawag dito kaya plaza? Ito yung Kapitolyo namin. Ito, Kapitolyo pala. 0 kilometer din munisipyo ng Pasig. Then dito yung bazaar. May bazaar pa sa Hanggang mga 9 p.m. Everyday yan, kuya? Everyday na po yun. Ah, Start nice. po mga 2 days ago. Bago lang? Bago lang. Swerte naman natin. 26 Batanes Day. Okay. Bakit may celebration po ba dito? Opo, meron kaming Batanes Day yung tawag. Sakto yung date natin guys. Batanes Day pala. Hanggang kailan po kayo dito? 5 days ako eh. So hanggang 5 day 1 pa lang ngayon. Day 1. Anong date na po? Ang date na ba ngayon? 19? 19. Hanggang 23. 23. 23. 23. Yun guys, so punta na tayo sa first stop, Bayang Rolling Hills. Wow! Tignan nyo. Mas kamila yung tao pa lang dito. Ang ganda, grabe. Bayang Rolling Hills. Actually, ito yung una namin sa itinerary kasi medyo maulan. So sabi ni Kuya Arnel, unahin na lang natin baka kasi mamaya umulan ulit. Tapos parang feeling namin maganda yung ginawa namin kasi hindi namin kasabay yung ibang mga nagtutour. Kasi usually daw hinuhuli ito. Pero ngayon, dahil inuna namin, kami lang yung tao. Okay, tara. Baba nga tayo. Para makita. Ayun o, may mga baka. Ang ganda. Oo. Grabe. Tignan mo yung mga rolling hills, oh. Grabe, ang ganda, no? So yun guys, try daw namin na mag-drone. Di ba may pa-drone shot pa si Mayor? DJI din to. Di ba DJI din yung drone nila? Let's go! And guys, ang siya kasi meron pa drone sila na libre. I'm not sure kung libre yata. So, ang dami nating shot. Tumakbo-takbo ako dito sa Bayang Rolling Hills. Tapos yung mga shots ako dito sa baka. Ang babait ng baka. Bitang hinihingal pa ako kasi ang dami namin ginawa. But basically may drone shots tayo. And guys, no, sobrang kitang-kita nyo. Grabe yung Rolling Hills. Di ba? Sobrang green. Tapos makikita mo dun yung dagat. Grabe yung landscape, no? Oh. Tapos may baka pa dito na sobrang bait niya. Hindi niya ako inaano. Pero parang may sugat siya sa mukha. Are you okay? Ha? Sana okay lang siya. But yeah, oh, sobrang bait niya. Hindi niya ako sinusungay. Nakatapak ako ng pupo ng baka. Pero okay lang naman. Hello? Bakit mag-isa ka lang dyan? Saan yung mga family mo? Where's your family members? Let's go back. Ang init pero ang saya. Grabe. Ang ganda niya, no? Grabe, meron palang ganitong lugar sa Pilipinas, no?
Ay, may drone pa pala doon hanggang ngayon dinodrone ako ni Kuya in fairness sa tour guide ko. Kahit sabi ko tama na, hindi siya tumitigil. Sige, i-drone natin lahat ng mga pangyayari. Batanes! Finally! Woo! Kanina pala may dinidiscuss si Kuya Arnel about Batanes being a protected, ano yun Kuya? Protected island? So hindi kayo basta-bastang pwede magputol ng puno dito para maraming permits yata na kailangan or mga ganon. Tapos ko parang nabasa ko rin kay Arnel parang bawal magtayo ng Tsaka sa mga hindi particular na sa residential, hindi ka pwedeng all the- bumili, no? Or we are Ano ba? governed by Indigenous People's Right Act. Kasi Okay. hindi rin po basta-basta nakakapag-own ng property dito. Ayun pala yun. So kaya wala masyadong mga ano dito, resorts ganon kasi parang hindi ka basta-basta pwede mag-own ng land or ng property hangga't hindi ka resident dito, ganun ba? Kaya. Pero on the other hand, medyo maganda siya kasi nape-preserve nila yung lugar, no? Kita niyo naman yung Batanes, parang ano siya, untouched. Pero on the flip side din, parang sayang yung parang opportunities for tourism. So I think may pros and cons, no? Merong advantage at disadvantages. Pero ayun. Tanong natin si Kuya Arnel kung ano yung mas gusto mo, kung mas preserve siya or mas gusto mo parang mas touristy, mas maraming establishments dito. For me, mas gusto ko yung pagiging protected ng lugar namin. Para ma-preserve yung aming mga traditions, cultures. Kasi hindi naman yung pinupunta naman ng mga tourist dito, hindi lang kumbaga yung nature, kundi yung mga cultures and traditions. Actually. Oo. So, kumbaga yung kinikater po ng probinsya namin sa ecotourism. Oo. So bagay, at least meron kayong parang edge, no, sa ibang lugar sa Pilipinas. Sila Opo. super talaga, preserve, parang gano'n. Okay. Dormant active volcano. Mount Eraya daw ito, guys. Tapos dito sa area, yun yung Saptang. I think bukas ako pupunta doon sa Saptang. Or depende sa weather. Kayo din po yung tour guide ko bukas? Opo. Ayan, si Kuya Arnel din pala. Tapos ito Itbayad. Parang hindi ako pupunta dyan kasi medyo malayo to, no kaya? Oo. Sabi ni Kuya Arnel, pwede daw hawakan, guys. Kuya, baka sungayin ako. Hindi, wala pang sungay eh. Hello. Oh, guys. Hello, nitad na sila. Hi, guys. Say hi to my video. Ma-identify niyo kuya kung lalaki or babae? Oo. Pero, lalaki yan. Babae ito. Lalaki. Oo. Habang na yung brown lang. Babae. Babae. Yan. Okay. Tanap po, beto. Guys, so nagdedede yung mga babies niya sa mother. Cute. So damo lang talagang kinakain nila dito kaya? Opo, grass-fed lang. And guys, for next stop na dito tayo sa Basco Lighthouse. So sorry, hindi ko kayo masyado na kasi nagdo-drone si Kuya. Nagmamadali lang ako maglakad kasi malapit nito maglubat yung drone. So kailangan ko umakyat dito sa Basco Lighthouse para makunan niya muna. Ay, mataas pala to. Ayan. Kukunan niya ako ng drone shots na parang palayo yata. Hala! Mataas pala to.
tayo sa may lighthouse, no? So, sorry, nag-shoot muna kami. Like, si Kuya Arnel, ano siya ng drone. Siya anong tawag doon? Nagko-control. Tapos parang nag-instruct lang siya sa akin. Ikot ako dito. Pero ito yung lighthouse, guys. Medyo may konting akyat siya, pero hindi ko kaya naman. Konting exercise lang naman yung kailangan. Tapos makita ko nakikita ko dito sa lighthouse. Ayan, kitang-kita natin yung karagatan, no? Tapos meron din dito mga baka. Ang daming baka dito sa Batanes, no? Nagkukulan sila din doon. Tapos ito may mga bahay dito. I think ito na yung Basco town proper, no? Ayan. Oh my God, finally, nandito na tayo sa Batanes, no? Tsaka ang saya, actually natuwa ako din sa pa-drone ni Kuya. Kasi hindi ko in-expect na may pa-drone. Pero I think dun sa email ng travel agency, sabi niya na ang drone is subject to availability. Depende minsan kasi nasisira yung drone or hindi available. But luckily available yung drone natin ngayon. So hindi ko in-expect may mga drone shots tayo dito. So okay siya for solo traveler like me kasi wala naman nagpipicture sa akin. Tapos yung tour guide ko siya na rin nagtitake ng photos ko. So actually I'm happy sa service kasi nga mabait din si Kuya Arnel. Tapos good thing inuna namin yung mga parang highlights. So inuna namin yung vayang rolling hills sa itong lighthouse. Kasi nung paalis na kami parang dumami na yung mga turista, may mga naka-van. So at least kanina na solo namin siya. So okay din pala no yung parang binaliktad namin. Hindi naman ako strict sa itinerary. Sabi ko kay Kuya Arnel, hindi ako strict sa itinerary. Kung feeling niya na mas konti yung tao sa oras na yun, dun kami pumunta. So kahit bukas sa mga susunod naming tours, sabi ko kay Kuya Arnel na hindi ako strict sa itinerary. Kung ano yung feeling mo na magandang schedule na hindi tayo sasabay sa mga turista, doon tayo para somehow nasusolo natin yung room or yung place. So guys, ito pala yung famous na I Love Batanes no, sa inyong lighthouse. Doon kami nanggaling kasi nag-shoot pa kami dyan. But yan, nag-picture din kami dito. Pwede nyo siyang makonsider. Tapos I think ito na yung tourism office. Yan, tourism office yata ito. Let's go! Yan guys, meron din na din palang college daw dito. Ito, Batanes State College and St. Dominic College. Anong mga courses na in-offer? Tourism, education, education. Nice. agriculture. So dati nung wala pang college, basta mag-aral, saan kayo? Sa Manila. Sa Manila po? Sa Manila. Saka marami sa ngayon kahit may college sa rin dito, marami pa rin Sa po Manila yung pa rin lulungan. Lalo mga nagtitake ng mga medical courses, okay. engineering. Okay. Wala kasi important nila. Okay, tama. One of the oldest, Immaculate Conception Cathedral. Okay. Immaculate Conception Cathedral daw. 1782 years. Okay. One of the oldest churches daw dito sa... Pero unang pwesto nito, din yung banya sa may Kapitolyo. Okay. Nilipat na dito. Pero panahon pa po Nilipat ng mga Kastila. Ni-reconstruct or parang inano? Ni-reconstruct. Akala ko parang binuhat mo. Okay. So dito ka nagsisimba yung most ng mga tao? Opo. So sabi pala ni Kuya Arnel, 90% daw dito sa Batanes is Catholic, no? Opo. As the remaining 10% yung mga other religion. Ayan guys, yung kanilang church dito. Diba? May mga piyesta din ba kayo dito? Kailan yung piyesta niya? Dito December 8. Sayang guys kasi may sinasabi si Kuya Batanes Day daw sa 26, no? June 26. Hindi ako aabot hanggang 23 lang. Oh, sayang. Sayang. May mga libre doon na lunch sa plaza. Oo, yung nakarap sa dahon. Nakarap sa dahon. Okay. Sa Sabtang, may mga wine tasting doon. Wine. Like yung Arius wine, Buyabuy wine. Also yung local wine namin. Yung tinatawag na palit. Okay. Sugarcane wine. Okay. So Arius, Kuya? Arius. Yan. A-R-I-U-S. Ito, Arius tree daw. Ito yung local? Anong provincial tree nila guys na ginagawa daw sa ginagamit sa paggawa ng mga wine. Ito yung bunga niya. Yung bunga. Sorry, yung bunga niya pala. Ano ba yung bunga niya? Parang ubas? Hindi. Meron ba tayo? Merong may bunga. Okay. It's a sea breeze yung dahon niya. Hindi basta-basta nalalagas. Okay. Tapos ito, ang puno na to, napakatibay kahit gano'n pa kalakas yung typhoon, hindi basta-basta natutumba. Kumbaga ito yung nagdi-describe sa aming mga ibatan, yung pagiging resilient. Yes, resilient. Kasi bagyuhin ba kayo dito? Opo, naku, madalas yun. Madalas yung bagyo. Naging normal na sa aming mga ibatan. Okay. Dating ng bagyo, bago pa dumating yung bagyo, alam na namin yung gagawin. So, sinisecure na namin yung bahay namin. Okay. Namin. Tapos kahit yung mga
gulay na tinanim namin. Pwede nang i-harvest na ganun. namin yun. So marami din kayong mga gulay na nasasayang pag bumabagyo. Oo, marami din. Kaya, alam niyo nung nakaraan, ano kami, puro import kami kasi last year, no October, November, puro typhoon kami. So yung mga pananim nyo na ano? December, puro import kami kasi wala kami nagtanim kami pero hindi umabot yung Saan kayo nag-import? sa Manila or Manila ba? Iniiroplano kayo? Oo, plano or barko. Pagdating dito, napakamahal. Kumbaga, yung cost of living dito, medyo Medyo mahal din yung cost of living na mga bilihin, okay? Oo. Kaya pala. Yun ang mga bigas, na iba pang imported na po yan. Guys, plot twist, na-delete daw yung mga drones. So, kuya, grabe yung init na. Kuya, takbo-takbo pa ako ni kuya. So, tapos deleted pala kuya. 100? So guys, ang mahal ng gasolina dito guys. Tignan nyo yung per liter nila ng XCS. Ayan, 87. Nagpapagas din kasi ako sa Manila ng yung XCS. Parang mga ano lang yan, 60? Ngayon, 63. Ayan. 65. Grabe. Nung pandemic, ganyan yung presyo namin sa Manila. Yung 87. So yung pandemic sa inyo, 100 plus. 100 plus. Grabe. Mahal. Kasi parang yung i-transport pa kasi nila yung gas siguro, no? Ibabiyahe pa nila. Kaya pagdating dito, mahal na siya. So guys, our next stop, Mount Carmel Chapel daw. So sabi ni Kuya Arnel, tinatawag siyang dream, ano yun? Oh, the dream wedding. The dream wedding destination. Kasi kung makikita nyo, overlooking siya. Ayun yung Pacific Ocean, kuya. Ayun na yung Pacific Ocean pala. Oh, diba? So kung gusto niyo magpakasal dito sa Batanes, so Carmel Chapel. Tapos overlooking view ng rolling hills and Pacific Ocean. So yun guys, ito yung chapel, no? So made up of parang stone house. Ayun, no? May mga bato-bato siya. Instead of lime-based, semento na yung ginamit. Okay, semento. So ayan. Okay, maliit nga lang siya, parang pang intimate wedding for example. Yan na. Kaya, yun, ang dami pa rin dito. Kahit yung mga permanent sa government, talagang sinisingit pa rin nila yung pagbubukid or pag-fishing. Usually, Saturday, yun yung farm day. Okay. Pag Sunday, Yun yung rest day na. rest day or family day. Pero karamihan sa mga ginagawa ng mga tao, nag-fishing sila. Okay. Tinatanong ko kasi si Kuya Arnel kung, kasi medyo mataas yung cost of living dito. Ang minimum wage lang pala is 200. 200 plus, almost 300. Almost 300 pesos. Tapos yung cost of living kasi niya, parang nasa city kayo, no? So, tinatanong ko sa kanya, sabi ko, paano nyo nakakaya na parang 200 lang yung minimum wages ang taas ng cost of living? So, sinasabi niya, hindi lang sila nagre-rely sa isang trabaho. For example, si Kuya Arnel, tutor guide sa afternoon, like meron pa siyang mga ginagawa sa... Nag-aalaga pa tayo ng baboy. Nag-aalaga siya ng baboy, kambing. Fishing. Nag-fishing ka rin, Kuya? Oo. Yun yung isa sa hobby ko. So, para hindi lang sila nakarely sa isang source of income. Okay, nice. Ganun pala. Kasi ako na parang ang Batanes, almost zero crime rates to kayo dito. Totoo po ba yan? Yes, hindi naman siya Perfect. Hindi naman siya zero perfect. crime. May mga crimes din namang nakakomit. Like example, pag yung mga nakainom. Okay. Ayan, siyempre, doon nalalabas yung Okay. Yun lang naman. Pero wala dito yung mga... Pero yung mga nakaw-nakaw, wala masyado. Or meron din yung mga mangilan-ngilan. Pero ano naman, yung mga manage naman. Okay. Pero for example, mga turista, wala namang nangyayari sa kanila na parang... Wala pa Wala naman namang akong report. Okay. Yung minsan pa nga po, pag may mga naiiwang gamit dito sa mga spots, kami mga tour guides, ano namin yun? Kinukuha namin yun, pinipicturean. Dinadala na rin sa tour. Tapos sinesend namin yun sa GC namin. Kasi kami mga tour guides, may GC din kayo. kami. Okay, nice. Tapos doon na rin malalaman, may nakalimutan pa lang. Okay. Baka sa guest nyo to. So, Okay, nice. Mako-confirm na lang din sa GC namin. Tapos kung nadaanan namin yung hotel, ibababa namin doon. Or during tours pa, kinokontak namin yung tour guide nila. Okay. So doon pa lang, ano na yung pagiging honest ng mga iba. Kaya ngayon, actually nabasa ko yung prominent na katangian niya daw, honesty, resilience, saka yung parang warm kayo sa mga guests. Oo, yan talaga din. At dito rin kasi, kahit di mo siya kakilala or kamag-anak,
babatian kayo. Ay, nice. So parang kilala Kaway mo ka lang, almost yung mga oo, tao kaya dito. marami ano ka ba dito, kuya? Running for ano ka ba dito? Running for Ang dami mong, barangay ano, captain. Ang dami mong kakilala dito, dami mong kinakawayan. Kaya ganun talaga yung ano namin, yung kilalakihan na Okay. kuya pagbati. Ano pa yun namin? Asang At box the kuya same yung time, blue? Para mga guhit-guhit. Ah, yung mga boxes. guhit na yon sa mga hills. Okay, Oo, ito. Sisilbi din siyang windbreaker sa mga pananim na. Okay, windbreaker. Pakilaki yan sa aming mga ibatan. Okay. Farmers. And then, isa po yun sa raw material na ginagamit sa mga traditional Batan house. Pag dilinis siya, parang kawayan. It's a Okay. family of grass. Ganun yung itsura niya. Ganyan. Ayan. Nilinis siya parang kawayan. And then, noong unang panahon, traditional way of preservation noon, pinababad namin yun sa dagat ng mga ilang araw Okay. para doon siya salt water. We believe na pagka ganun, hindi basta-basta nakakain ng mga insekto. Ah, pag salt water yung kanyang pangdilig? Hindi, pag nilinis na yun, parang pinababad namin sa dagat. Bago Okay. gamitin sa roof ng Ah, Nililinis na muna gets, namin gets, yun. gets. Oo, parang kawayan yung dating niya. Nga lang, sa loob niya, parang foam. Okay. Ayan. Pero ngayon, Ah, parang sa cotton? Hindi Oo, naman. parang- Parang cotton? Parang gano'n yung Okay. mas matigas ng konti sa cotton. Okay. Ngayon, marami ng chemicals na na-discover, like yung ating sulit. Tingin ko nga mas effective pa. I-spray na lang. Okay, okay. Guys, ito to yung most expensive na hotel dito sa Batanes. Ito, Fundacion Pasita. Pasita ko yan? So, yan. Kita nyo parang nasa may cliff siya. Maganda daw during sunset. Sunrise. Sunrise pala. During sunrise. Ayan. So, nag-range daw siya ng mga around 13,000 to 20,000 per night. Pero kaya medyo mahal din kasi may tinutulungan daw silang mga scholars na siguro yung proceeds or yung kita sa kanila minsan tumutulong din sila sa pag-aaral ng ibang estudyante. Pero kung gusto niyo magstay yan guys, kung nakakaluwag-luwag kayo sa buhay, laban niyo yan. May mga tribo na po dyan. Okay. And then, yung mga tribe na yan, naka-scatter lang doon. Naka-settle sila doon. And then, yung rock formation na yan, yung Ijang, may mga tinipon na silang mga bato doon, malalaki, maliliit, na yun yung pinakasandatan na pag may kalaban sila. So, ito, Okay. pag may kalaban sila, mga tribo din, kumbaga tribal wars noon, Mm-mm. yung nakasettle doon, akit doon sa taas ng rock formation. Okay. Eh, kapag malapit yung kanilang kalaban, pinabato sila or pinapagulungan ng Ah, bato. paano Guys, mga kalaban mga Mga Hapon? tribo din. Ah, tribo? Mga Okay. tribal wars doon, yung pinagawayan nila is yung territory. Ah, And okay. Nung dumating na yung mga Kastila, in order ng mga Kastila na pababain yung mga ibatan at settle sa mga flat areas para mas mapadali yung purpose nila, yung evangelization. Ah, Pero okay. syempre, lumaban din yung mga tribo noon. Kaya Mhm. ngayon, meron tayong tinatawag na Ibatan War Dance o yung Palo-Palo Dance. Ah, Yung okay. Batanes Day or Fiesta, pinapalabas po yun. Sa YouTube, search yung Ibatan War Dance or War Palo-Palo Dance. Lalabas yun doon. Hanggang sa nagkabati sila ng mga Kastila. So, yun. So, yung mga Ibatan, sumunod sa mga Kastila, sinettle sila sa mga flat areas, which is, yun na po yung town proper. So, ngayon, wala na pong nakasettle dyan Wala sa nang area. nakasettle sa area. Isa rin sa Okay. reason kung bakit nila pinili yung lugar na yun, may Mhm. source of water. Kasi anytime before, Ah, madali lang mag-fishing, mag-farm, pero yung pang araw-araw na pangkuhanan ng tubig, medyo mahirap. Kaya, ni-defend nila yung lugar parang na yan. cave po ba yun? Or parang hill? Cave yun. It's a natural rock formation. Natural, Oo. formation. Tapos nandun sila sa taas. Okay. Oo, maraming ijang dito sa Batanes. Yung iba, talagang may mga traces pa po yun. May bato, yung columnar post na yung binutasan nila kung saan yung purpose niya noon, doon tinatali yung mga bahay nila. Kasi noong unang panahon, pag yuhin na dito, Okay. ayan. Ayan, okay na po. Okay. May mga type na kailangan namin mag-forward kasi paakyat siya. Pero parang na-enjoy ko yung tricycle kesa sa van kasi Oo, yung Ah, ambience, kita yung mo ba ambiance, agad? yung hangin. Oo. Mas parang Okay. feeling ko mas okay yung tricycle kesa sa van tour. Yung disadvantage lang nito, pag Pag super umulan, hangin, ayun lang. Pero pagka ganito, nako, bumoto rin, tatanungin ko kung turista, mas pipiliin Oo, ko to. no? Mas ramdam mo kasi yung lugar pag naka-tricycle kasi open area tapos yung hangin lasap na lasap mo. So, pupunta na tayo sa Japanese Tunnel. Ito yung ating next stop, guys. Ayan, hala. Papasok ba tayo sa loob? Ginawa nila dito, yung sabi ko sa may lighthouse kanina, yung
First wireless telegraph. Yung Binabombahan nila. ng mga Okay. para mawala yung connection sa mainland. Nakaabot po pala yung mga hapon dito? Oo. Piyesta pa noon, nung Santo Domingo de Guzman, kasi December 8. Okay. And then, itong tunnel na to, yung gumawa nito ay mga Ivatan. So, dinala dito yung mga kalalakihan ng mga Hapon. Tapos Pinaghukay nila dito. Labor force. Naghirap yung mga Ivatan dito. Dahil unang-una, din sa loob yan, ang buong bato yan na binutasan. Yung ginamit lang yan, mga piko, mga bareta. Ano piko kuya? Yung parang Pala? bakal na may Pala. kahoy na hawakan. Yung bakal na Tapos may nakaganong baka na Oo, okay, pang gets, ganun. gets. mga tinalas na kahoy. So ito, napakatibay nito. Kasi imagine, 1940s, still now, buo pa rin yung loob niyan. Walang gumuho dahil parang isang bato nga ito na binutasan. Rock ba to? Rock? Oo, outer part nito, lupa, pero sa loob niyan, start dyan, parang bato na yan. Parang mga adobe. bandit. Okay, gets. Yan. Itong tunnel na ito, nagsilbi itong hideout ng mga Hapon. Napaka-strategic din ng lugar dahil every entry point, makikita nila kung may paparating na kalaban. Like itong runway, Pacific Ocean. Kasi medyo paangat din dito. Tapos yung West Philippine Sea sa kabila nito. Dito. Then meron tong bunker sa taas ito. Ano bang? Bunker yung lookout spot nila. Okay. Sa taas ng private na siya. Okay, so. And then may tatlong bintana yon. Talagang kita mo yung view, yung almost 360 yung view niya doon. So, talagang ang gagaling ng mga Hapon na pumili ng Location, no? Venomous sila. Hala, pumunta tayo dyan. Kayo, kung gusto nyo- Pero may ahas ngayon, wala naman. Depende, hindi natin Minsan nga, dito pa lang. Hala, pero ano sila like aggressive? aggressive? Hindi Kung naman hindi mo sila ganun. taanahin, Oo, hindi rin oo. sila lalapit sa'yo. Oo, hindi naman sila. Huwag mong disturbohin kasi doon sila magiging aggressive. May mga nasampulan naman na, pero buhay naman sila. Ano sila? Pero ano yung nakakamatay siya? Pag di siguro naagapan. Naagapan? Oo. Okay. Yun yung delikado. Yes. So, ito May yung ahas sabi pala ko. daw dito. Ano yan? Ano yung parang Doon sila lumalabas? Akala ko, doon sila lalabas. Ayan o. Ang gusto yung pumasok. Sige, pasok tayo kasi adventurous tayo. Pero walang ahas dito ko. Pag sinabi kong takbo Marami pa akong pangarap. Kaya wala. Pwede natin gamitin yung flashlight to. Okay, sige. Cellphone ninyo. Guys, may itlog daw ng palaka dito. Seryoso palaka, kuya? Palaka. Itlog na ng palaka. Okay, sige. Puti ko. Pasok Ito, tayo. makikita nyo yung kita nyo, bato talaga. Oo Kasi nga, nung no. una, yung hindi pa ito masyadong pinapasukan, ang daming paniki dito. Yung Okay. unti-unti na-disturb dahil sa dumadami yung pumapasok. Yun na yung nangyari. Kasi dito, tumira talaga sila dito? Oo, hideout nila to dati. Okay. So 32 Malalim steps pa yun. pala dyan guys, pero wag na tayong pumunta dun. 32 steps kaya? Mga 32 steps yun. Then, yung makikita sa loob, yung chambers, 5 chambers yun. 2 exit point, entrance point, then water reservoir. So, malamig sa loob niyan. Oh. Yan gustong-gusto ng ahas. So doon mas maraming ahas doon? Ay, doon kami nakakita nun, sir. Okay. Yellow yun, yellow na ahas. Pagdating daw ng mga Hapon doon, yung mga taga-sabtang tayo, nagpatago sila tapos ino-obserbahan nila yung ginagawa ng mga Hapon. So yun guys, last stop na sa ating North Bataan tour ngayon sa Valugan Boulder Bay. So ito yung parang nakikita kong may mga bato-bato. Sabi ni kay Arnel, pinaniniwalaan nila na yung mga bato dito is galing daw sa eruption ng Mount. Ano yung sinabi yung mountain ko? Secret. Mount Secret. Sige, ayaw niya. Ayaw share. Sige, okay lang naman. Mount Iraya. Mount Iraya. So yung tinuro namin na bulkan kanina. So ayan, nila dito guys. Pero wala masyadong naliligo sa mga beach kuya. Pag dito, actually, hindi naman siya sa bawal. Pero for safety, hindi namin nire-recommend. Kasi medyo malakas yung ano. malakas, saka mabato. Okay. Mas okay pa dun sa Lagoon, sa White Beach, saka sa Spring of Blue. Okay. Dito, pag isingit pa yung ano mo dyan, paa mo, madidisgrasya ka pa. Pero may nakikita kami na swimming, mga locals, kung hindi dyan, dun ba na sa dulo? Kasi yung mga bato dun, mas maliliit. So yung bato dyan hanggang dun sa may dagat yan? Oo, nag-drone kami doon. Hanggang siguro mga 20 meters pa. So pag mga low tide hanggang dun pa yun? Hindi siya Ah, naglo-low tide. Yun na yun siya. nag-low tide dito, kita yung mga ibang bato dyan. Okay. Ito medyo high tide nila. Yan guys, ito na yung Valugan. Valugan ba yung kuya?
Valugan. Valugan. Iba tayo. Ang east? Ah, yan. East pala yung Valugan, guys. Sabi ni Kuya, yung ilang peraso yung bato kuya? Nabilang ko mga Hindi namin alam, pero try nyo bilangin yung bato dito. Yung guys, oh. Kita nyo yung hampas ng alon. Medyo malakas ng alon dito, tsaka mabato yung area na to. Okay, maganda siya pang photo spot. Nag-picture-picture kami dito. Feeling ko mangingitim ako bukas, no? Nakakaitim yung araw dito. Oo. Na? Yung sa place Walang dagat. Lilid doon na, ayun no, yung parang alimasag. Pag lumalaki daw, inuulam nila. Pero hindi tayo sure kasi parang nagjo-joke lang siguro. Pero totoo yun, seryoso kaya or joke? Oo, seryoso. Okay, seryoso. Sige nga, lapitan natin. Ah, okay. Parang ano? Lalaki pa to ng konti. Okay. Yun nga Kasi lang, yung- tiyagaan lang. Masarap yung sabaw nito. Okay. Tapos yung ginagawa namin dito, like yung pin, Mhm. ginaganon lang natin. Okay. So, saan nyo kinukuha dito din sa area na to? Or may area kayo dito rin? Oo. Ganito rin. Kinakain dito, pero maliliit pa to. Okay. Yan, lalaki pa to. Okay. So yun guys, I'm back here sa ating hotel and then kakatapos na ng ating North Bataan tour. So parang mga half day lang siya, no. Nag-start kami 12:30, natapos kami 4:13, so mga 12, 1, 2, 3, 4. Almost 4 hours lang siya. Depende sa pacing nyo naman. Pero yeah, almost 4 hours. Tapos usually kapag dadating kayo sa Batanes, yun yung unang tour na ino-offer nila kasi nga half day lang siya. So usually naman ang Philippine Airlines umaga yung flight niya, meron silang umaga. So check-in kayo dito, pahinga. Maganda yung gano'n, medyo may pahinga muna. Nakatulog pa nga ako before the start ng tour, so may energy ako during the tour. Tapos 4 hours lang. Tapos ngayon, siguro mga 4 pa lang, nandito na ako ulit sa hotel. Magpapahinga lang tayo ng konti. Tapos mamaya maglalakad-lakad ako dyan sa town. I-observe natin kasi parang may event daw sila sa plaza. Parang may Batanes Day kasi soon. So may observe natin yung plaza. Sabi nga ng tour guide namin si Kuya Arnel, marami ng mga kainan din dito sa Batanes. May mga ramen, ganun. May mga milk tea na rin sila, which is amazing. Eh, natutuwa naman ako sa tour na to. Gusto ko yung element ng tricycle kasi ay parang I'm one with nature. Mabait yung tour guide si Kuya Arnel, mahilig din siya mag-joke. Nung una shy type siya, nung una nahihiya pa siya, tapos habang tumatagal, parang nung gino-joke ko siya, nagjo-joke na rin siya pabalik. Tapos later on, naging maingay na, aminin nyo, naging maingay na yung tour guide ko nung later on, pero nung una medyo nahihiya pa siya. Yung driver din namin si Kuya Jomar, mabait din siya, mabait din si Kuya Jomar. So, happy naman ako so far sa service ng travel agency. Again, this is not sponsored, no? Pero happy naman ako sa service nila. And yun lang naman, no? So basically grabe, ang ganda ng rolling hills, ang ganda ng view ng Batanes. Minsan nga pag nagkukwento si Kuya Arnel sa tricycle, minsan natutulala ako, tapos sabi ko, ano nga ulit Kuya Arnel, minsan nawawala ako sa sinasabi niya kasi nakafocus ako dun sa ganda ng lugar. Minsan hindi ko masyado na-absorb yung sinasabi ni Kuya Arnel kasi nakafocus ako sa lugar, parang ang ganda. Parang hindi ko alam kung na-videohan ko masyado ng vlog ko kasi minsan nakakalimutan ko na mag-video sa sobrang ang ganda. Tapos nakafocus lang ako dun. Ang ganda, sobrang scenic, no? Tsaka napakinggan mo naman sinabi ng tour guide, sobrang na-preserve talaga nila, which I really love, na-preserve na hindi sila masyado, strict sila sa pag-own ng mga land, sa pag-construct ng mga resorts, ganun, para ma-preserve talaga yung culture nila, yung mismong Batanes. So, yun lang guys, excited ako, may pupuntahan pa tayo bukas, South Batan naman, pupunta pa tayo sa Sabtang. Usually, yung mga nagbabatanes, napapansin ko 4 days sila, 3 days na tour, day 1, 2, 3 tour, tas yung 4th day, flight na nila pa uwi. Pero ako 5 days ako dito, may free day ako. So, North Batan, South Batan, Sabtang tour, free day, tas yung last days, pauwi ko na. Maaga din yung flight ko pa uwi. So, ayun lang naman guys, excited na ako mamaya. Mag-explore tayo sa plaza, explore natin yung area dito. Sana may makita tayo mga locals din, kung makita natin kung ano mga ginagawa nila. Basically, ang ganda ng Batanes. I really needed this. Gusto ko yung hotel ko, yung ganitong eksena. Ayan, na parang bahay-bahay lang. Gusto ko yung ganito, parang I think I needed this break. Kailangan ko ng break na ganito na hindi sa sobrang nagmamadali, chill lang. Sorry guys, biglang naglobat na yung camera ko. So, china-charge ko lang siya habang mag-outro ako. Tatapusin ko lang itong vlog, no. So, actually, nagtanong ako kay Kuya Arnel kung magkano yung
tour nila, for example, magbubook ka na tour lang, medyo mahal din pala for solo traveler. Sabi niya around 11,000. So, solo traveler ako, diba? 11,000. Tapos yung hotel na ito, diba tinanong natin, 2,000 per night. So, 8,000. So, 11 plus 8, 19,000 na dapat pala. So, feeling ko naman okay na rin yung nakuha kong package, 17,500, no? Siyempre, may discount siguro yung travel agency na nakakuha sa mga hotel, ganun, kaya medyo mababa nila na i-offer. Pero parang feeling ko okay na rin. Kasi solo nga ako. Pag dalawa yata kayo, parang 8,000 per person, ganun. So, kung couple kayo, 8,000 per person. Kapag solo nga, 11,000 per person kung kapag land tour lang yung kukunin. So, I think okay na rin na kumuha kayo ng parang package talaga. Actually, may mga package nga na meron ng kasamang plane ticket. So, check na lang kayo sa Facebook. Well, yung sa akin naman, legit naman siya. Travel Young, yung pangalan niya. Okay naman. Pagpunta ko dito, totoo naman na meron. And then, meron pa nga palang yung isa ko bang na-meet kanina, si ate. Meron din sa silang travel agency. Nakalimutan ko lang. Pero pag na-meet ko siya, ipapakita ko rin yung travel agency niya. Pwede rin kayo mag-inquire sa kanya. Baka meron silang mas ma-offer na better rates. Ganun. So, ayun. Ganun. Alam mo, medyo mahal lang talaga yung Batanes. Pero, I understand kung bakit siya mahal. Kasi, worth it siya puntahan. Alam mo yun, hindi ko alam, siguro baka minamahal din nila yung flight para hindi maging ganun ka-touristy. I'm not sure, this is just like hypothesis na parang probably medyo mahal yung plane papunta dito kasi para hindi siya mapuntahan ng madami, para ma-preserve nila yung kanilang culture. Alam niyo yun, kasi ayun nga, strict sila sa paggawa ng mga resort, ganun. Although may disadvantage kasi pwede siyang opportunity na magkaroon ng trabaho yung mga tao dito, but at the same time, parang ayaw nilang maging super commercialized. Parang ganun. Ayaw nila maging super commercialized yung Batanes, which is a good thing. I think a good thing. Partly, maybe not, kasi fewer yung job opportunities for the locals. Pero, on the other hand, kasi napipreserve talaga nila. Imagine, nagpunta kami dun sa Valuyag Rolling Hills. Ako lang yung tao. Nakapag-drone shot kami ng sobrang ganda. Ang ganda ng landscape. Nagpupunta kami sa yung sa Pebble, yung sa Stone Beach. Wala masyadong tao. So, I mean, yung experience na mararanasan mo, yung serenity and peace, and yung ganda ng nature, I think yun talaga yung reason kung bakit mahal yung Batanes. Kasi yun talaga yung binabayaran mo, no? Yung binabayaran mo experience, yung ganda, yung parang a little bit private, gano'n, no? So, yun lang guys, more Batanes vlog coming your way. Wow. So, maraming sa lahat. Magpapahinga lang ako ng mga 1 oras siguro. Tapos mamaya, pag hindi na masyadong init, i-explore natin yung town. Magtitingin tayo ng mga pwedeng gawin doon. I'll see you again on the next one. Bye-bye!